Okay, magandang hapon sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. At siyempre ang ating mga manonood sa iba't ibang dako ng mundo. At ngayon ay binabati po natin kayo ng iganap na ika-5 at 30 ng hapon ng oras at Pebrero 13, 2026. Bumabati na sa mapagpalang hapon sa ating lahat at siyempre at binabati din natin at bukas nalalapit na ang araw ng mga puso. Mga puso, ayan, ang puso nasasaktan. Sabi, pag ang puso ay ikaw ay magmahal, kailangan ay magtira ka ng pagmamahal para sa iyong sarili. Sapagkat pag isinuko mo ang lahat, ay tiyak, handa ka din dapat masaktan. Yan. So ngayon po sa gabi pong ito, gusto po natin bigyan ng pagbati ang ating mga manunood at siyempre ang patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa Agila ng Bayan, boses ng maralitang Pilipino. At ngayon po, ang inyo pong nagbibigay at ng mga nagbibigay ng nagbabaga at higit sa lahat naglalagablab na mga balita, ang inyong Paul Herrera, Agila ng Bayan. Batiin po naman natin sa araw na ito, siyempre, ang aking mabait na pangalawang panganay, na pangalawang kapatid na babae. At ito ay aking ate na nagdiriwang ngayon sa kanyang karawan. Diyan po sa Pugo, Duplas, Rosario, La Union, sa barangay Pugo, Barangay Duplas, Pugo, La Union. Binabati natin ng happy birthday ang aking ate Malu Beduya. Ayan, ate, mabuhay ka ng matagal at higit sa lahat, pagpalain ka sa maging kabutihan na pagtulong sa aming ng mga kapatid at gayon din sa ating nag-iisang ina. At bumiyahe sila kaninang madaling araw at ngayon ay nandoon na sila Nanay Corazon Cortez at siyempre nandun din ang ating kapatid na si Mary Grace Pancho Tumambing at si Kylie Tumambing at siyempre si Jace na rin, ang aking baby Jace Tumambing. Gayun din binabati ko rin ang ating ate na pinakapanganay na nagkita-kita na sila doon at nauna pa sila pumunta doon, si Ate Tess Ismael, ayan, Santa Ana. Gayun din si Ning Pereguera, Ismael Pereguera at mapagpalang hapon sa inyo dyan sa aking mga kapamilya na nagdidiwang ngayon sa kaarawan ng aking ate Malu Beduya. Ayan, napakasipag po niyan. At gayon din ang kanyang mga anak na nasa Dubai. Gayon din, binabati din natin, siyempre, walang iba kung hindi sabi niya, God bless po, Idol, Belos Palik. Ayan, binabati po natin ngayon. Siyempre, ito, nagpabibigay po sa atin ng pagbati mula sila Eduardo Palik, Sapio Jr., taga Himalayan City, Negros Occidental. Ayan, no? Gayun din at ang pagbati siyempre sa ating boss, sa ating kaibigan, walang iba kung hindi si Bro Mike Rosario. At gayon din siyempre ang ating magisay at malakas at gwapong-gwapong kasama, ang ating partner lagi sa ating pagpo dito, siyempre sa ating istasyon Radios, walang iba kung hindi si GM Darwell Valos. Ayan, no, pinagpapala talaga yun man. Nagsama-sama din. Siyempre, binabati na rin natin si Ma'am Isa ng From Marikina at kasama natin siya at kanina lamang sila ang nag-ulat ng mga hindi lamang nagbabaga kung hindi tunay na naglalagablab na balita mula sa usapin sa ating Pilipinas at kasama siyempre ang ating kabuboy Patriarka. Ayan. Ayan ang mga magigiting na mga tagapagbigay ng ulat sa isang napakatibay at buong nagbabaga balita sa araw na ito. At binabati natin, ang dami po nagpapa-shoutout, nagpapabati. Talaga naman,
at ang tiladay ay patuloy na sumusubaybay sa Agila ng Bayan, boses ng maralitang Pilipino. Siyempre, ang ating Executive Board of Directors ng panibagong henerasyon, Agila ng Caloocan, walang iba kundi si Tol Lilia Domasig. Binabati din po ang ating presidente ng Viva Senior Protector Miguel Incorporated, walang iba kundi si Virginia Tangpos, at gayon din isang pagbati at si Mare Teya Taruk. Hi po, God bless you pare. Ayan, pinagbabati din po natin yan, si Maring Teya Taruk. Ayan, napakabait po yan at matulungin po yan sa mga bata. Nakikita natin yung mga ginagawa niya humanitarian services at mga pagtulong sa mga mamamayan at lalo na sa mga maralita at mga kababayan natin sa Bagumbong at hindi lamang sa Bagumbong, sa buong Caloocan. Gayon din at bagbati at isa kang tunay na Agila, shout out din po at pinasasalamatan din po natin si Res, si Tol Renz Pedroche sa pagtulong po niya sa kapatid natin sa na nagkaproblema, no, ang kanyang anak kay Lerma Tumulog at nagtulungan ang mga magkakapatid sa Agila. Shout out sa inyo at gayon din po ang pagbati natin. Siyempre, walang iba kay sa ating kasama, sa ating laging tagapagbantay, siyempre, sa aking alagang doggy. Walang iba kundi siyempre si Mocha. At siyempre yung ang ng kanyang tatay-tatay nag-aalaga sa kanya. Sa mga mahilig sa mga pets, mga aso. Si Jomar Flores, ayan. Pagka yan ay umaalis sa bahay ay talagang hindi natutulog yung pet ko na yan, yung aso ko na yan. Meron ka rin palang fur baby. Yes, may baby rin tayo dyan na doggy dog, siyempre si Mocha. Kaya lang pag umuwi ng bahay ay kailangan may dalang barbecue. Kasi pag walang barbecue, may kagat ka. Kaya yung aso talaga, mas social na nga ang aso ngayon. Lalo na pagka talaga, alam mo kung paano ka magmahal ng hayop. Diyan napapakita ang kababaang loob ng isang tao. At higit sa lahat, kung paano siya nagmamahal ng kanyang mga alagang hayop, ay higit niyang kayang mahalin ang mga mahal niya sa buhay. Yan. Kaya sa mga mahilig mag-alaga ng pet dyan, wag na wag niyong gugutumin at pababayaan ang mga alaga niyong aso. Lalo na po pasintabi sa mga kumakain. Ang pagdumi niyan, ingatan po, wag ninyong hayaan. Napakalat-kalat ang inyong mga alaga. At kailangan po, at baka iyan ay makakagat, kailangan iyan ay mayroong injection ng anti-rabies. Para naman po hindi makadisgrasya. Ay kami kahit kayo may kagatin ng aming aso sa paglalaro, talaga naman kami katabi kong matulog yan, doggy ko na yan. No? Pati kumot ko kasama na. Kaya lang pag naglatag ng kutsyon, kasama siya, nauuna na matulog sa akin. Okay, ganyan din po, binabati natin, siyempre walang iba, ang BIPAT President na si Ma'am Bioli Misagal Banaag. At gayon din po, napakadami talaga at pinagpapala sa patuloy na ulit-ulit na pagpapala at pagbati din po para kay ayan, no, kay Catherine Cunanan. Shout out Mocha, Mocha. Ayan si Mocha, sina-shout out niya kasi taga Pampanga pa yan, San Fernando, Pampanga. Napunta kasi yan sa bahay at nakita niya yung aking alaga. Talaga kilala rin pala ni Catherine. Oo, kilala yan. Napunta na yan dyan sa bahay. Kaya yung aking, pag kami nagsasayaw sa bahay, pati yung aso ko nakikisayaw din. Ayan, no? Talaga naman mapagmahal ako sa alagang hayop. Lalo na sa mga, ayaw ko na ng mga mukhang hayop. Lalo na yung mga nag-uusap dyan sa may national, yung mga usapin natin sa West Philippine Sea. Ay naku, pinagdidebatihan nila yung usapin na mula sa tinatawag natin na mga yung WPS na yan, West Philippine Sea. Lagi nila pinagdidebatihan yan. Pero ang tanong, bakit yun sa flood control, tila parang nawawala ng buhay? Hindi ba't kaya nagkaroon ng mga rally at protesta ng mga nakaraan dahil sa usapin ng mga buhaya sa ating pamahalaan? Ay baka tayo'y natutulog, gumising na po tayo. Kailangan makulong naman. Hindi lang yung mga big fish
mga balyenang magnanakaw sa gobyerno. Dapat ito ay managot na. Nako, pinag-uusapan na naman, pinopormahan na naman ang eleksyon eh. Hindi pa nga napapakulong yung mga dapat makulong. Yung mga nakukulong dyan, ano ba yan, props? Ay dapat po makulong yung mga matitinding mga buhaya, mga balyena dyan na mga magnanakaw at mga kurap. From Maynila, Rhea Garcia, good afternoon po. Shout out sa iyo, nak. At yan, pagpapala, no, ang sumasa atin. Gayon din at binabati natin, siyempre, walang iba din po ang ating, eto po, no, yan, si Ira George Siol, sa mga ating palang nabigyan ng reward kagahapon ang mga January, February top leaders ng panibagong henerasyon Agila ng Caloocan. Binabati din si Selena ko at siyempre lahat ng mga nabigyan ng reward ng 5 kilos na jasmine na bigas na binigyan ng inyong founder, Agila ng Bayan. Siyempre, napakahirap makipag-usap sa mga nasa ibaba. At 6 ang nabiyayaan na ating top leaders. At yan ay ating itinataas. At sila'y nako, nakakatuwa, nakakataba ng puso. Kahit sa 5 kilong bigas, ay sabi nga natin, kahit isang pagkain man lang ay makatawid na ang ating maralita. Iyan po ay personal na tulong po ng inyong lingkod. Siyempre, ang Agila ng Caloocan, Founder Paul Herrera, at siyempre, ang Agila ng Bayan. Tayo nga ay tunay na sagisag at boses ng maralitang Pilipino. At gayon din po. At binibigyan na rin natin at siyempre, bigyan na natin dahil siyempre bukas Valentine's Day na. At baka mamaya hindi natin mabigyan ng mga pagbati muna yung ating mga pagbati. Ito pala merong humingi ng tulong sa atin. No? Meron pong missing na hinahanap na batang babae. Ito si Renyu Jabin S. Mercado. Ayan po ay ang edad po niyan ay 15 years old. Ayan po ay yaya po ng ating binabahagi. 17 years old. Ayan po ay taga Camarin. Nawala po yan. Titignan ko lamang po yung kanyang panawagan. Ito po, no? Ito po ay ito ay sabi nga, Rene Gabine Mercado, 15 years old, lasin po, huling nakita na mataan sa Phase 6, Kamiling Road, Camarin, North Caloocan, at January 17, 2026. Nagtataka lang po ako, no, bakit ang daming nawawala dito sa Caloocan at maraming nauulat na mga nawawalang mga bata. Saan kaya napupunta ang mga batang ito? At tila, kaya nga po, kaya pinag-uusapan natin yung peace in order lagi. Kasi kailangan palakasin ang tinatawag natin na proteksyon para sa mamamayan. Maglagay ng mga CCTV sa bawat mga kanto. Sana po marinig ng ating mga kagalang-galang na pamahalaan dyan sa Caloocan. Pag-ibayuhin ang checkpoint at ang mga tagapagbantay, tagapagligtas ng bayan, ang ating mga kapulisan, ang mga masisipag, shout out dyan. Ang dami pong nawawala. Ito po ay wearing white half sleeve with black stripe and pink pajama. Ayan po, nasa screen po. Ayan po yung suot niya, yung nakatayo na yung nakapamewang. Ayan po ay huling namataan po sa Phase 6 po ng Kamiling Road. No. Sabi po nila at ang kanyang mga magulang ay ating personal na kausap kahapon at nag-PM po sa atin at humingi ng tulong. Sabi po ay if you have any information about the whereabouts of the above person, please contact
me. Ito po yung number nila para kontakin po ninyo. 069-469-4175 or please coordinate with any police station and barangay hall official. Maraming salamat po. Ito po ay nakaalarma na sa ating mga kabaranggayan, kapulisan. At ito po ay sana'y mabigyan po ito ng tugon dahil ang napakahirap na tayong mga magulang ay magsisilang, mag-aalaga, magpapalaki ng mga anak at biglang mawawala. Napakasakit ng nararamdaman ng mga magulang. Alam niyo, halos umiiyak na po. Nako, anak, kung nasaan ka man, Renewed Yabine, Mercado, ang nanay mo ay medyo dinudugo na daw dahil nagbubuntis pa. No? Okay, shoutout po sa ating top leaders at siyempre ang ating special task force, walang iba kundi si Fe Gurego at siyempre Laupil Bilyas, no? Mas kilalang Laupil ngayon, siyempre si Fe Gurego. Okay, shoutout po sa aming kapatiran Kapitan Joel S. Bacolod. Ayan, at ang mga kagawad Lilia, siyempre Laupil Bilyas. Ayan po, shout out po ang atol Cap Joel from Barangay 176A. Shout out po. Okay. Okay, pakibati, no? Ayan, yan sabi na, no? Ang mga kapatid, no? Ayan. Ang mga kapatid na mga nanonood, siyempre okay, yung mga kapatid ko po na mga nanonood, andyan po, no? Binabati po natin sila. Andyan po sila Ate Tess, sila Ate Malu. Ayan po yung may birthday. Happy birthday sa iyo, Ate Malu. Nawa ay bigyan ka ng maraming biyaya. At siyempre, para marami kang maibigay na tulong sa ating ina. Ang ating nanay, medyo may edad na 80 years old, bumabiyahe pa ng bus ng La Union. At salamat naman sa paggabay ng aking kapatid na bunso, si Grace Pancho Tumambing. At nanonood yan ng mga taga Pugo, Duplas, La Union, dyan sa Rosario. Shout out sa inyo, Pilipinas, at mga taga La Union. Naimbag nga rabi kada kayo amin nga agbubuya ditoy, agila ng bayan, boses ng maralitang Pilipino. Ang inyo pong muling sinasabi ko sa inyo, lalo kayong gaganda at guwagwapo pag pinapanood ninyo ang programa ng Agila ng Bayan. No, ito po ay tapat at nagbibigay ng isang tunay na pagseserbisyong hatid para sa ating mamamayan at mabigyan tayo ng katugunan na mabigyan ng linaw ang ating mga hinanaing, lalo na sa ating pamahalaan. Yan, shout out! Shout out din po kay Rosa Lopez Vlog at siyempre sa ating Executive Board of Directors ng Panibagong Henerasyon Agila ng Caloocan, Chito Santos. Nais ko rin po ibigay sa inyo sa lahat na mag-o-orient at gustong mag-member ng Panibagong Henerasyon Agila ng Caloocan. Meron po tayong orientation na gaganapin sa February 21. Saturday dito po sa Sierra Nova Pastry Royal, no? Diyan po sa may clubhouse. 16 years old in above hanggang 16 to 50 ang maaaring umating dyan para kayo ay makapag-orient. At sa mga nagtatanong paano mag-member, umatin po kayo ng orientation. Ano po ang dadalhin ninyo? Magdala po kayo na sarili ninyong ballpen, papel, at gayon din po, pulang kasuutan. Red t-shirt po tayo. Tayo lang po ang kaunang-unahang ang mga loyalistang Agila. At siyempre, loyalista sa mamamayang Pilipino. Sa nasalaylayan.
serbisyong totoo lamang at siyempre gaya natin, sinasabi natin, teka lang po, binabati po, may humabol na pagbati, talaga naman sa pagbati pa lang na ating oras ay gumagalaw. Okay, binabati po ni siyempre shout out from Wilson Borromeo, Lupon Wilson, Tol, pinagbati po kay Kapitan Elias at Kagawad Melo Dante. Melo, Kagawad Dante, Kagawad Hector. At syempre, Sherman Lupon, Router Duenas. Ako, Wilson Borromeo at Kagawad Arnel Soria. Shout out sa inyo, taga Barangay 173, sa mga masisipag at masigasig na mga nagtatrabaho sa atin. Ayan. Ngayon po, tayo ngayon ay nasa oras ganap na ikalima ng at 50 ng hapon. At siyempre, February 13, 2026. Oy! Friday to 13 na. Uso daw ngayon ang mga hudas. Okay. Akala ko uso mag-hotel na ngayon. Ay, nako, siyempre, ito nga pala. At baka gusto nyo mag-hotel dyan. Siyempre, nandyan ang ating Uritel. Ay, di Astratel. Astratel, ano? So, At Sogo. at Sogo. Naku, ay may mga discount daw ba sila? Ay, may mga nagtatanong. Sa mga bagong susubscribe ka sa Road News, Ayan, sa Road News. mabibigyan natin ng 20% discount. Ayan, pag nanood po kayo ng Agila ng Bayan, siyempre sa ating programa at sa Boses ng Maranitang Pilipino, siyempre sa Road News lamang ay nandito. Mag-follow lang po at mag-share. Much more na maraming follower at maraming sharing ay magkakaroon kayo ng discount. Siyempre, para mainit ang ating pagmamahalan. Kasama ninyong isama lagi at bitbitin sa inyong pamumuhay ang Road News, arangkada sa balita. At meron tayong discount. Basta kayo po ay mag-PM lamang po sa atin, i-share lang po at makikita po natin ang pinaka top na sharer natin at sharing. At siyempre, ang laging patuloy na nagpa-follow at nanonood, subscribes ng ating Road News, arangkada sa balita, Road News TV, ang Agila ng Bayan, Boses ng Maranitang Pilipino. Tiyak, ikaw ay nalaglalagablab at tilang pulang-pula ang iyong puso sa pag-ibig ng pagmamahal. Ang mga senior citizen na nagmamahalan, maaari na natin bigyan ng discount at marami bigyan na natin siyempre ng mga talagang makaka-discount sila dyan, lalo na sa Sogo, ay siyempre sa ating mga talagang ating mga kapartners sa ating programa. O ngayon po, mga kababayan, noong nakaraan po ay nag-usap po tayo at bigyan na po natin at meron po tayo magiging bisita sa ating live ngayon na interview. Ito po ay ang ating number 1 po, ang ating deputy mula sa Phase 2, Barangay 176B, deputy ng Kapurukan ng Barangay Tanod. Walang iba kung hindi si Sir Edward Bael at siyempre Bato. Andiyan na pala si Bato sa 176 Pasok po, Purok, Bato. Ayan. Yan. Shoutout po, Purok. Edward, Deputy Edward Bael. Hello po. Magandang hapon po. Ayan, talaga namang ay, kala ko po talaga si Bato ang akin na interview ngayon sa araw na to Kasi po siya ay mas kilala sa pangalan pong Purok Deputy Bato. Tama po ba? Opo, tama po yun. Ayan. At siyempre, bago tayo mag-usap may ilang tayong minuto para sa ating napaka mahalagang talakayan. Baka gusto po mo ninyang bumati sa ating mga kababayan. Isang magandang hapon po sa lahat ng ating mga kabarangay sa Barangay 176B at sa ating mga kapurukan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay. Purok, Deputy Edward Bael, sir,
Baka gusto niyo pong batiin ang kapitan ninyo. Hindi ko narinig. Sir, baka gusto niyo pong batiin ang inyong kapitan. Hindi niyo po marinig? Oo. Isa pong magandang hapon din po sa ating kagalang-galang na Kapitan Sammy DJ Reyes, sa aming pangunguna na aming buting kapitan. Pakiulit po, sino po siya? Si Sammy DJ Reyes po ang aming kapitan. Sammy Reyes. DJ Reyes. TJ Reyes, okay. Okay, shoutout po. Ayan po ba yung asawa ni Pres Aba Reyes? Yes po, yes po. Okay. Kaibigan Yan po natin yun. yan. Kasama natin yan sa GPTA Federation. Okay po. Okay. Since sa 2018, nakasama po natin yung asawa niya si Pres Ava po at bilang PTA Federations ay nakasama po natin yan sa Caloocan PTA Federations. Sir Deputy Bato, noong nakaraan po ay nagkaroon po kami ng ugnayan ni Lopil dito din po sa talakayan nito tungkol po sa tinatawag natin mga peace and order. Ganito po yan. Ano po yung hinahawakan ninyo sa barangay? Ang hinahawakan na po sa barangay namin yung mga purok leader sa peace and order para sa kaayusan ng mga mamamayan dito sa barangay 176B. Para pong nalabas ako at nalaman ko po kayo po yung pinaka-leader, pinaka-head ng mga purok. Tama po ba? Opo. Okay, yun tama po at napakaganda po nitong ating pag-uusapan. So ngayon po, ilan po ang purok leader na hinahawakan ninyo sa inyong barangay? Ngayon po yung purok leader na hinahawakan ko po sa pangkalahatan sa barangay ng 176B ay 26 po ng mga purok. 176B ay 26 na purok. Opo. Tapos po yung tanod po ay 78. Okay. Tapos 176B, tapos 26 na purok, tapos ang tanod. 78 po. Ba, napakarami. Opo, marami po yan Napakarami. Hindi po ba medyo sakit ng ulo? Medyo Hindi problema? naman po. Hindi naman po. Madali naman pakiusapan. Magtulong-tulong. Okay. Sumusunod naman po sila sa mga bagay na mga mga tasking natin. Opo. Okay po. Ganito po, Purok, no? Ganong katagal na po kayo bilang Purok Leader at Deputy? Po? Ganong katagal na po kayo? Deputy o Purok Leader? Nagsimula po ako pagiging purok 2015. Halos isang dekada. 2015? Opo. Wow, isang dekada na, no? Joel, Bacolod pa po yun. Kay Cap Joel pa po kayo. Opo, diyan po ako nagsimula. Kamusta naman po ang panunungkulan ni Cap Joel that time? Maayos naman po ang panunungkulan ni Cap Joel Bacolod at nagkakaisa naman kami mga purok dati sama-sama sa pagkilo sa pangkalahatan. Okay po, no? Ganito po, no? Sir, okay lang po magtanong na po ako dahil ilang minuto lamang po tayo magkakaroon ng pag-uusap ngayon at talakayan. Diretsuhin ko na po yung ating pagtatanong para po maintindihan po ng ating mga kababayan, ng ating mga manonood. Lalo na po sa buong Caloocan Bagong Silang, no? Okay lang po? Okay na po. Okay, Deputy Purok Bato, ganito po, no? Kasi yung nakaraan po, may mga na-interview po tayo at ang sabi daw po nila ay mula po to sa tao mula po to sa mga na-interview natin kula Lopil at meron daw po yatang mga purok na pagkagabi daw po yata ay may mga panahon na pagka may mga kailangan hinahanap sila at minsan biglang nawawala. Ba't nawawala sila sa mga posting nila at saka minsan ay nagiinuman. Gaano po katotoo to? Nangyayari po ba ito? Sa akin po sa mga purok leader ng hawak ko po, hindi naman po, wala pong ganun na sistemang nawawala. Maaari pong nawawala sila doon sa outpost, siguro po nagpupunta doon na may pinupunta na ano ba po ang tawag dito, yung nagre-responde po. O Responde. May mga, hindi naman po lahat kasi ng mga purok leader ay nawawala talaga sa area. Nawawala lang yan sa area kapag po may mga rino-respondihan po kasi napakalaki po ng mga hawak nila eh. Okay po. Yung Sa bawat isang purok po, gaano kalaki po, gaano kalawak po, ilan pong mga sinasakupan nila na area? minsan po ang pinakamalaki po na block na hawak nila 17.
17 block po yun. Okay. Yung iba naman po, yung pinakamaliit naman po, nasa 12 block. Okay, 17 tapos 12 block. Opo, yung pinakamaliit po yun. Kung tatanungin po natin, mga ilan po yung population na yon, yung 12 block na yon, yung 17 na yon, may libo po ba? Sa 12 po na 12 sa 12 block po na residente, umabot po yan, minsan umabot na mga mahigit sa pamilya po, mga siguro nasa 600 plus. Isa hindi po pare-pareho kasi yung pamilya. Madami din po pala. Marami po yan, marami po yan. Okay po. Ganito po yan. Kasi may mga nalaman po tayo na ang ilang purok leader nga po, nagkakaroon po yata na minsan, nagiinuman. Ano po nangyayari? Pakilit po, pakilit. May mga nalalaman po tayo na may mga ilang purok leader na tila mayroon nagkakaroon na may pagkakataon na may mga nagiinuman lang daw po yata after ng minsan nawawala na po sa kanilang duty. At sabi nyo nga po, sa hawak mo mga kapurukan ay wala naman pong gano'n nangyayari. Totoo po ba? Siguro po, sa iba po, pero po pag sa area ko po, sa mga hawak ko po, wala pong ganun eh. Kung sakali man po may magiinuman sila, may nakatakdang panahon po para po sila mag-happy-happy. Okay po. Sir, yung mga kinukuha po bang purok ay mayroong mga tinatawag na training sa barangay o sa city kung paano po sila maging isang leader, purok leader? May mga training po ba itong ginagawa? Ano po? Okay. Lang po. Meron po bang mga training na ginagawa para sila ay maging qualified na as purok? Para alam po nilang mga trabaho nila? Training. Actually po, wala namang training na ginawa sa kanila. Pero dun sa amin po kasi sa karanasan ko kay Cap Joel Bacolod, lagi po kami nagse-seminar. Ganon din po yung ginagawa ngayon dito sa Barangay 176B. Pinagse-seminar kami para matutunan namin yung mga nakarapat-dapat namin gawin. Okay. Alam po natin, pagka tayo po ay purok, para na rin po tayong mga presidente sa asosasyon yan. Dahil siyempre, lalo na po pag mga tinatawag natin na may mga kaguluhan, lalo na sa kabataan, ay dapat po automatic na ito ang purok ay nagbibigay at nagkakapaghatid ng kapayapaan mula na at siyempre sa pagbabantay na rin po sa ating mga mamayan, lalo na sa mga kabataan, lalo na sa 10 oras ng gabi. Tama po ba? Oo, tama po yun. Tama po yun. Yung mga kapurukan talagang kailangan mahaba yung pangunawa sa mga residente. Kasi may mga residente kasi matitigas talaga ang ulo. Balit, kaya namang gampanan ng mga kapurukan natin. Okay po. Ganito po yan, purok, no? Purok ba to? Ganito po yan. Ang isa pa po nating katanungan ay paano po ninyo na ibibigay ang inyong serbisyo sa ating mga mamayan pagdating po sa disiplina at tinatawag nating peace and order? Nagbibigay po ba kayo dyan na tinatawag, meron po ba tayong mga curfew dyan, lalo na sa kabataan? Opo, hindi naman po nawawala yung curfew. Patuloy pa rin naman po yung pagkakandak namin ng pagroronda sa gabi. Kaya lang, iba-iba pong oras ang ginagawa namin kasi may mga kabataan po, yung mga ibang mga kabataan ng mga pasaway, halos naman hindi naman taga rito, dumadayo lang. Okay. Nag-iiba-iba po kami ng oras na pagronda kasi po para mapigilan namin yung mga kaguluhan na ginagawa ng mga kabataan. Tungkol po dito sa mga dumadayo, sabi nga natin mga estranghero, tama po ba? Opo. Pag ganyan po mga dumadayo, ano po yung disiplinang ginagawa ninyo? Paano nyo po sila pinagsasabihan at paano nyo po sila dinidisiplina kung sakali? Kasi nga sabi nyo, minsan yung kaguluhan, minsan nagsisimula sa mga dayo. Tama po ba? Opo. Minsan po, pag nakakahuli po kami, dinadala ko dito sa outpost po para kausapin. Pinapaliwanag yung bawat panig na mali yung ginagawa nila. Minsan naman po, dinadala ko naman sa BCPC, sa barangay mismo. Kasi ang minor de edad po talaga ang may hawak po niya na yung BCPC. Ano Kami po naman po ng mga purok leader, kami po yung magpapaunawa sa kanila Okay. nung na bawal yung ganito. Tsaka pinekwentuhan namin ng konting bagyan para maunawaan nila. Ayan po. Ganito po yan. Pinapatawag niyo po ba kung sakasakali po? Kasi may mga first offense, second offense po yung mga ganyan. Pinatatawag niyo po ba kung sakali mga bata ay mga magulang? Pinatatawag niyo po ba? Opo. Pinatatawag po yun. Doon po yun sa BCPC. Pag dinala na po yan sa barangay,
papatawag na po yung mga magulang. Paano po ang Kung dito na, Sige po. sige po. Kayo po Kung dito sige. naman po dadalhin po sa outpost namin, ako po yung pumupunta sa kanila at pinagsasabihan yung mga kabataan, pinapaliwanagan ko para na po ako nagiging pasto. Okay po. Pinapaliwanagan ng mga kabataan. Para na po kayong tatay niyan talaga para magpaliwanag. Opo. Ganun po talaga ang trabaho ng isang purok leader at isang deputy. Buti po pag nakikita kayo ng mga ilang taon po yung mga kabataan ito? Mula edad po. Mga edad na 11, 12, 14, pataas po hanggang 17. Marami po yung ganyan. Okay po. Paano po yung meron po bang tinatawag natin age limit o yung mga tinatawag na edad na dinideklara para sa nasakop ng tinatawag natin na pagdideklara ng yung curfew? May edad po ba Opo, para opo. sila ay masabing hindi sila napasok sila sa curfew age? Opo, Ilang 17 pababa po yan, 17 pababa. 17 pa baba. So ang 18 Opo. ang 18 po hindi na po. Opo, hindi na po yun. Okay. Kaya lang, kung hindi nga sila mahulin, pero kung nagiinuman naman sila sa mga patok, ay bawal din po yun. Okay. Dapat po yung mga ganyan ang inuhuli po talaga. Number one, yung mga nagbebenta ng alak na alam natin na mga bawal yung mga area na yan. Siyempre kasi yung minsan yung nagbebenta negosyo lang iniisip nila. Opo, ganun nga po talaga. Kaya lang, siyempre, tayo naman pinagtitimbang-timbang po natin 'yan para po wag lang po talagang magsasawa ang mga kapurukan sa pagsisita. Kasi tiyaga lang po para mapanatili natin yung kaayusan ng ating barangay. Okay po. Hello sir, ganito po 'yan. Tungkol po sa tinatawag po natin na yung pagbigay po. Kasama din po ba sa inyong disiplina o sa pagpapatupad ng inyong purok yung katulad ng lumalabas ng mga nakahubad ng damit, walang t-shirt? Opo, kasama po 'yun. Lahat po 'yung kasama sa yung mga nakaubad, naninigarilyo sa lansangan na wala sa lugar. Bawal na bawal po 'yun. Pinatitikitan po natin sa mga kapulisan 'yun. So may ticket po ito. Magkano po kaya yung ticket na inaano? Mga multa. Sa pagkakaalam ko po, 500 po ata ang pinakamababa. Okay, tama po para matuto, no? Opo, para matuto po. Kasi po pag sinaway po natin at hindi natin binigyan ng disiplina action, ay ang mangyayari po talagang paulit-ulit lang gagawin yan. Opo, paulit-ulit lang po yan. Kaya tsatsagain na lang po natin na mapaayos natin yung pamayanan natin. Siyempre po sa tagal nyo na po bilang isang purok deputy o bilang isang humawak ng mga tanod at mga purok leader, alam nyo na po yung kalakalan. Minsan may mga pagkakayo po ay nawala na sa area nyo, magbabali kayo mga batang yan eh. Opo, may ganun pong senaryo talaga nangyayari. Kaya ang ginagawa ko naman, kung sakaling pag umalis ako, bumabalik ako mga ilang minuto lang para mapigilan ko lang talaga sila. Okay. Hanggang sa siyempre, kailangan natin na minsan, papagalitan natin para mapaunawa natin na hindi naman sila pinapagalitan para lang sa pagkakamali nila. Pinapagalitan natin sila dahil doon sa mga sakuna na maaring mangyari Opo. sa kanila sa lansangan. Okay. Sir, maiba po tayo sa mga sakuna po na mga ganyan. Katulad po tayo, di ba po sa phase ano po kayo? Phase 2? Opo. Okay, phase 2 po. Diyan po sa phase 2, ang area po ba natin ay nasa depressed area? Hindi naman po. Okay po. Pero kamusta naman po yung mga tinatawag natin ng bawat sa oras ng mga tag-ulan, tagbaha? Nagkakaroon po ba ng pagkakataon may mga sa areang iniikutan nyo, may mga baha sa lugar na yan? Mayroon din po na sa may area namin sa mga sa katulad sa phase 3 at saka sa phase 5. Meron pong gano'n na kaya lang po maaga po ang aming kapitan sa pagganyan sa may mga disaster na nangyayari. Tumatawag po agad yung kapitan para doon sa mga purok leader na bantayan yung area, bisuhan yung mga residente. Ganyan po ang ginagawa ng aming kapitan. Okay. Si Sammy DJ Reyes. Ayan, pagka ganyan, palakpakan natin yan na si Kapitan Sammy TJ Reyes. Pagka ganyan ang mabubuting mga kapitan, talagang dapat iyan ay pinasasalamatan. Opo, hindi nagpapabaya po yan sa mga residente. Okay, kasi maraming mga kapitan na pagpapupogi lang ang iniisip no? May mga ganun po, no? Nangyayari po yan di ba? Yung iba po siguro. Okay. Hindi naman po nangyayari sa inyo.
Hindi naman po, hindi naman po, hindi naman. Okay, ganito po yan ha. Bilang purok leader, minsan po may mga purok leader at may mga ganyan po minsan tanod na minsan sila yung tanod, minsan sila yung hindi sumusunod sa batas o sa protocol. Nangyayari din po ba yan? Opo, nangyayari po yan. Kaya lang po, ang aking ginagawa, pinatatawag ko sila at kinakausap ko po na pinapaliwanag ko sa kanila na yun dapat nilang gawin. Kung Halimbawa, wala naman. halimbawa po lumabag sila sa protocol na ibinababa ng kapitan o kaya ng isang deputy humahawak sa kanila. Bawal lumabag sila ng isang beses, dalawang beses pa ulit-ulit na lumabag. Ano po yung ginagawa niyo action Pagka dyan? paulit-ulit na po, ay action po yung kailangan natin yan. Palitan, tanggalin. Yan. Kailangan po natin palitan Tama. yan. So dapat po wag natin pananatiliin kasi kawawa naman po yung mga moralitang binabantayan natin. Opo. Kailangan po Lalo na maramdaman na ang moralita, maramdaman po ng mga moralita ng mga maliliit na sila ay talagang inaalalayan ng mga kapurukan. Opo. Okay po. Ganito po yan. Meron din po ba kayong nasubukan na rin po ba ninyo? May mga pagkakataon na rin po ba dahil sa inyong pagbabantay sa tagal niyo ng panahon sa inyong trabaho niyan ay kayo po ba ay nakasubok na rin po na minsan nalagay na sa alanganin ang inyong sarili dahil sa pagligtas po sa ating mga mamamayan? Nangyayari po ba yun? Nangyari na, marami na pong beses na nangyari yan. Kaya lang, lalo na nasa taas po, hindi ako nakakalimot na magdasal at magpasalamat dahil naililigtas nila ako sa ganong pangyayari. Tama At po. saka sa pakikiusap ko sa mga tao. Ano po, para maging hamon po sa ating mga purok leader, ano po yung isang bagay na misang nangyari na hindi nyo makakalimutan? Siguro po yung binunutan kami ng barel at pinagbabato kami. Yun po yung hindi ko makakalimutan. Ano po yung bumunot na to? Isa lang po daw ba itong isang karaniwang mamamayan o meron tong katungkulan sa gobyerno? Wala naman pong katungkulan sa gobyerno. Kaya lang, nakainom po at nagmaoy. Back to 2022. Nagmaoy. Paano nyo po ito binigyan na aksyon? Dahil may lisensya po ba ang baril nito? Wala po. Ang nangyari po, nagtatakbo yung may hawak. Pero yung yung natira po, yun po yung pinatawag namin sa barangay para usapin. Sir, ganito po, no? Nakausap naman, Ganito po yan, sir. Nagtatakbo yung may hawak. Pero yung may hawak po ba ay hindi taga dyan? hindi po taga rito. Kaya ang pagkakaalam ko po noon nahuli rin po at matagal na huli rin po yung may hawak na yon. Isa pong dayuhan dito sa lugar natin. Okay po. Napakahalaga po ng trabaho ng isang purok leader. Lalo na po katulad nyo po napakahalaga po yan. bilang po isang deputy, minsan tinataya po natin, buwis buhay po yan. So, Opo, ganun po. naniniwala po ba kayo doon? Na bulis? Opo, Okay. opo. Tayo po ba ay may Buhay po. natatanggap na honorarium o sweldo sa barangay dahil bilang isang deputy? Meron naman po, kaya lang hindi ganun kalakihan. Yung Okay tama po. lang na pagpasahod. Okay po. Hindi na po natin aalamin yon dahil kayo na po ay nasa beso malalim na pag-uusap na po yon. Opo. Okay, respeto na po sa atin, no. Gayon po, no. Sa ganito pong nakita natin, dahil ginawa naman po natin, sabi nga ninyo, sa inyong pong panunungkulan, ay hindi naman nangyayari yung mga ganitong purok na pasaway. At siyempre, dahil sa iyong panunungkulan at nagampanan mo po ng mabuti ang iyong tungkulin, ay palakpakan din naman natin, siyempre, at purihin din naman natin yung lahat natin mga kasama. Baka gusto po ninyong bigyan papuri ang ilan natin mga kasama na nandyan. Tila may mga kasama po kayo dyan. Meron po akong mga kasama rito. Okay, nawawala po yung signal nyo. Okay. Nawawala po yung signal nyo. At yung bang mga purok leader po, andi dito po. Bali yung mga kasama nyo pong mga purok leader, yan, pwede po silang pumunta sa likod nyo. Kaway po kayo para makita po kayo sa flat screen natin. Yung mga purok leader po, na ibang mga kasama ko. Dito ito po yung sa page. Ayan. Page
Kayo po, Purok leader. ayan po, kayo po ang isang alamat, Agila ng Bayan sa Boses ng Maralitang Pilipino. Kayo po ay nasa programa po ng Agila ng Bayan, Boses ng Maralitang Pilipino dito sa Road News. At isa po kayong tunay na mga Agila dahil sa inyong kasipagan. Palakpakan naman po ninyo ang inyong mga sarili. Okay, maraming salamat po. Ayan po. Sir Bato, ganito po, no? Okay po. Buti po sa inyong panunungkulan dahil sa tagal na po, buti po ay wala po ba kayong balak pumasok sa barangayan ngayong eleksyon? Hindi ko lang po alam. Sa ngayon, hindi ko pa po alam, ha? Apo. Pero kung talagang sinasadya ng pagkakataon, abangan po natin. Yan. Medyo malalim po yun. Medyo malalim po yun. No? Abangan po natin. Masyado pang napakaaga. Okay po. Okay po. Tayo po ba ay may mga pamilya na rin, may pamilya din po ba dyan sa phase 2? May ilan po ang anak natin? Opo, 3 lang naman po yung anak ko. 3 lang. Baka gusto po ninyong batiin yung mga anak nyo at siyempre ang asawa nyo. Isang magandang umahapon sa aking misis na si Elizabeth Humpay. Ayan. At si RD, at si Asti, tsaka si... Hindi ko marinig. Sige po. Si Ashley at saka si Yan. Yan lang po. Ayan, shout out Maraming po salamat. sa inyo. Okay. Sir Bato, meron po ba kayong gustong iparating sa ating pamahalaan, sa ating barangayan, tungkol po sa mga, siyempre bilang kayo po ang purok, meron po bang mga CCTV sa bawat area na iniikutan po ninyo? Yung iba po mayroon, yung iba wala. Yun lang po sana ang gusto kong may parating sa ating pamahalaan. Sana po buong lungsod ng Caloocan ay mabigyan talaga ng magandang CCTV para maging mata talaga ng bayan ng bawat barangay. Baka po gusto niyo, Sir Bato, Deputy, panawagan po ang ating kagalang-galang na Mayor Dale Along Malapitan na sana mabigyan po kayo ng CCTV sa area nyo para lalong maging ligtas ang ating mamamayan. Opo, yun naman po talaga yung aking panawagan talaga na maging ligtas yung mga mamamayan dito sa Barangay 176B. Magkaroon sana ng CCTV na pangkalahatan para madali natin masupil yung mga masasamang loob na gumagawa dito sa ating barangay. Okay, pwede po kayo manawagan kay Mayor Along. Mayor! Okay. Mayor, nananawagan po kami dito sa Barangay 176B. Baka naman po, ambulan man lang kami ng CCTV. Yun lang naman po ang mga hinaing ng mga residente dito sa Barangay 176B. Okay po, maraming salamat. Purok, ganito po, no? Diyan po sa lugar ninyo, gaya po na sinasabi natin, kamusta naman po yung kalakalan ng mga basura dyan, ang paghakot po ng basura sa lugar, ang kalinisan, kapaligiran? Sa ngayon po, patuloy po yung ating mga kapitan at kagawad, nasama-sama po sila sa gabi, minsan umiikot para dun sa kaayusan ng basura. Napaayos na po nila ngayon ating barangay. Hindi po sila nagsasawa, gabi-gabi po na lumalabas po sila para magbantay. Kasama yung mga kapurukan, tanod, iba-ibang area po ang pinupunta nila. Okay po. Kamusta naman din po yung mga samahan na magkakapitbahay, mga homeowners, mga neighborhood associations, yung mga presidente po ng mga asosasyon na inyong mga nasasakupan na mga naiikutan sa inyong pagroronda. Kamusta naman po ang palagay nyo para sa kanila at ang lagay ninyo sa ating mga presidente dyan ng mga ilang asosasyon? Wala naman po akong itulak kabigin Maganda naman po ang mga residente at nagkakaisa naman. May ilan lang po na mga, siyempre kasama na po yan nag-aaway-away yung mga magkakapitbahay. Pero yun, saka yung ibang mga dyan, alam nyo na, may mga ganung sistema mga residente at saka sa mga asosasyon nila. Okay po. Minsan nagkakatalo-talo rin. Okay po, napakasarap po kayong kapanayam sa araw na to at tabuksan po sa ating mga kapurukan. Ano po ang masasabi ninyo sa huli niyo pong mensahe sa Agila ng Bayan, Boses ng Maralitang Pilipino na maparating din po ninyo sa mga ilang purok at mga kapitan
ng mga bagay na gusto niyo iparating ng mga mensahe para po tayo ay tularan sa ating pong buong pusong paglilingkod sa ating bayan. Siguro po ang may paparating ko lang sa atin ng mga nakaupo o mga purok leader, mga tanod, maging maingat, maging magpakumbaba sa lahat ng mga residente. Dahil tayo ay nasa gitna ng pakikipagtalayan sa residente para hindi magkaroon ng sigalot ang bawat isa, para maging maayos. Yun lang po lang ang aking mga inilig sa mga residente din, na maging mahinahon sa bawat hakbang na tatahakin nila. Okay, Purok, maraming salamat po at saka higit po sa lahat, baka po kayo ay may date pa ng inyong may bahay at baka kayo ay may balak pumunta po sa Sogo. Meron po tayong discount basta lagi lang po kayo mag-follow at mag-share po ng Agila ng Bayan. Boses ng Maralitang Pilipino dito po sa Road News. Meron po tayong mga discount card po dyan. Ayun. Siguro, pero baka sa bahay na lang para medyo makatipid ng konti. Siyempre. Pagbigay na lang tayo Opo. ng regalo sa ating mga meeting. At saka sa mga followers niyo po, shout out sa lahat ng mga nanonood. Ay follow niyo po ang Agila ng Bayan. Ano po masasabi ninyo sa ating programa, sa ating kapanayam ngayon sa oras na ito? Napakasaya na ilalahad ko yung mga gusto kong may parating sa ating mga manonood at mga hinaing. Pakialalayan din po ninyo ang panibagong henerasyon, ang pak na pak ang Agila ng Caloocan dyan sa inyong area. Lalo na po dito sa Agila ng Bayan. Ayan, maraming salamat po. Mayan, pak na pak po. Salamat po, Deputy. Siyempre, maraming salamat po sa inyo, Deputy Edward Bael. Aka ba to? Sa inyo pong magandang mensahe sa araw to. Happy Valentine's po sa inyo lahat, mga taga-Bagong Silang, at sa inyo na rin po mag-asawa. Sa inyo rin po, Happy Valentine's. Ayan. So, shout out po sa ating mga mamamayan. Maraming salamat po sa iyo, Deputy Edward Bael Aka ba to? At siyempre sa Phase 2, Barangay 176B. At siyempre shout out sa lahat ng ating mga patuloy na sumusuporta, sumusubaybay doon sa ating programa ng Agila ng Bayan ng Maralitang Pilipino. So ngayon po, no, sa araw po na ito, meron pa po tayong nais sa pagbibigay po at papaalaala sa ating lahat ng mga manonood. Ngayon po ay bukas, araw na araw po ng mga puso. At lagi po nating ibigay ang ating pagmamahal sa talagang tunay na ating mga mahal. At gusto ko rin po paalaala po at nananawagan po at paulit-ulit pong nananawagan ang mga magulang po, ang missing po na si Renew Gabi ni S. Mercado po, na nawala po yan po sa kanilang lugar dyan sa Camarin, sa Phase 6 po. Tinignan na po nila sa iba-ibang lugar dyan sa Caloocan, dyan sa may Bagong Silang, tila po talagang hindi po nila makita ang bata. January pa po ito nawawala. Sa mga ating mga manonood sa araw na ito, paki-like at paki-share, subscribe po ninyo ang panawagang ito sa marami ninyong kaibigan, i-share po ninyo para po makita natin ang batang ito. Napakahirap po ng damdamin ng isang magulang. Tila ang nanay po nito ay buntis pa. Ang kanyang ama at ina ay magkasama bilang isang OFW, Kadarwel. At ngayon, na sila ay mag-asawa bilang isang OFW, ay nakaraan pang taon sila nakauwi at may mga anak pa silang maliliit. Napakasakit po na talagang sila ay araw-araw daw pong umiikot kung saan-saan. Halos naubos na po ang kanilang kapirahan dahil sa paghahanap sa batang ito. Pati mga kapatid ay hindi na nakakapasok sa mga school, paaralan dahil apektado na ang kanilang buhay. Hindi lamang sa takot, kung hindi dahil sa pag-aalala na at bumabagabog sa kanilang kalooban. Siyempre, kumakain sila, hindi nila alam na ito si Renewed Gabi ni Mercado ay
talagang kung nasaan. Kaya ikaw kung nanonood ka man, Renew Gabin, Mercado, kung nanonood ka man, kung may tampo ka man kay mama at papa mo, pag-usapan natin yan. At kung mapanood mo to, at sa mga na may humahawak man sa'yo, kung saan man ikaw nandun, at makita niyo ang Road News, Agila ng Bayan, Boses ng Maralitang Pilipino. Kung kayo ay natatakot, maaari kayong mag-personal message sa atin, mag-iwan ng mensahe para maibigay alam sa mga magulang ni Renew Gabine Mercado. Ang batang ito na talagang siya ay matagal nang hinahanap. Hindi nila alam kung saan nila pupuntahan. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. At sa oras po na ito, at binabahagi po natin ang oras ay alas 6, ika-6 at 24 ng gabi. At gayon din po, Pebrero 13, 2026. Ngayon po ay araw ng Biyernes 13. Mga kababayan natin, magpakabait po tayo, patuloy po tayong sana'y mag-iwan tayo ng maganda nating mag-iisang ehemplo bilang isang mamayan. Nakakatakot ang nangyayari ngayon sa ating bansa dahil sa madaming nagaganap na ito nga, katulad na yung flood control, masyadong napakabagal ng gulong ng hustisya. Pero pagka ang maliit ay nagkasuhan, kulong agad eh. Pagka yung maliit, marami tayo, nasa laylayan, walang pera, walang kakilala, kulong agad. Pero itong mga big fish, may mga reward na, pag nahuli, napakadami pang bodyguard. Ang dami pang bodyguard. Dapat po, magkaroon ng tamang rules na talagang dumaan sa tamang proseso na sana'y wala ng bodyguard ay nasa loob na yan eh. Dapat sila ay managot sa kanilang ginawa. Dahil yan ay pera ng taong bayan. Kaya sa lahat ng ating mga tagapanood, at siyempre, lagi ninyong isubscribe ang Road News Arangkada sa Balita. At siyempre, ang Agila ng Bayan, Boses ng Maralitang Pilipino. Dahil po, kailangan po natin manatiling mata, manatiling magbantay, at lagi po nating tignan at ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Kamusta naman po yung mga ating mga viewers, mga followers, shout out sa inyong lahat at patuloy po na mga nanonood sa atin. At siyempre po, muli po kayong sinasabihan sa gabi pong ito, medyo umiinit-init na po yung panahon. Sinitiyak ko po, pag ito ay sobrang lamig at mag-init na naman ngayong panahon ng Pebrero, Marso, tiyak pagdating ng Abril, Mayo, sobrang init niyan. Pagdating ng Hunyo, tag-ulan na naman. Ano nga kaya ang ginagawang, ang ibang lugar, ang ibang city, abala sa paghahanda sa mga disaster at saka sa mga lindol. Yung mga paglilindol na yan ay abala sila sa paghahanda. Dito kaya sa atin, sa bayan lungsod ng Caloocan, ano kayang paghahanda para sa disaster? Kailangan po, mga tumatakbo, Kapitan, shout out po pala sa inyo. September 28 na po, ang iniintay nyo. Nako, ang dami na naman magpapapogi dyan. Mga kababayan, muli po, ang inyo pong Agila ng Bayan, Boses ng Maralitang Pilipino. At siyempre, at patuloy na nagbibigay ng pag-uulat na ang nagbabaga at lumalagablab na balita. Paul Herrera po, ang inyo pong lagi na nagbibigay sa inyo ng isang tanaw na magandang gabi at pagpapala. Ayan. Huwag po nating kakalimutan, iboto ang tunay na may dangal.
ay wag niyong iboboto yung mga nagpaparamdam. Lalo na ngayon, araw pa ng piyesta ng patay ang magiging halalan sa talagang maraming mga patay na nabubuhay, na nagpaparamdam sa araw ng halalan. Kahit hindi ka mag-anak, kag akapelido, pag ikaw ay kapelido, pag ikaw ay kadikit, ay sasabihin ay ka mag-anak. Pag nanalo na yung mga yan, ay nako, wag ka maniniwala yung mga yan. Nako, papauto ka pa ba dyan at papabola ka pa ba dyan sa mga sinungaling na mga iyang mga tumatakbo na yan na nakikita mo lamang sa oras ng halalan. Kung gustong maglingkod, kahit hindi ikaw kagawad, kahit hindi ikaw kapitan, pwede ka talagang maglingkod kung talagang ikaw ay puso para sa mamamayan. Yan. At siyempre, magandang gabi po muli ang inyo pong tagapagayag ng balita at nagpagbibigay sa inyo, Agila ng Bayan, Boses ng Maralitang Pilipino, ay lagi niyong abangan. Live stream po Monday, Wednesday at Friday 5 to 7 p.m. Panibagong henerasyon, Agila ng Caloocan.